talaga sa ating Panginoon. Amen po. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan. At ano man ang bumukol sa ating isipan ngayon ay isang tabi natin ito nang isa daw yung makakilos ng maayos ang ating Panginoon sa lugar. Amen. Hallelujah. Ang puso ko'y sa iyo nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inapatin mo, ikaw ay maas na maliligtaan.
Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Holy Spirit, we need your presence in our midst. We are hungry and thirsty of your presence. Lord, we humbly ask for your forgiveness, Panginoon. Cleanse our hearts, our minds, and our lips, Panginoon. Huwag makapag-isip, makadama, makapagsalita, makapag sa iyong pag-ibig sa inyong Panginoon. Yes, Lord, kami po ay nagsusumama at nagpapakumbaba. Nagtutulog sa inyong kabalugan na ng trono upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakamali sa inyo at sa aming kapwa. Lord, naniniwala po kami na kayo po ay all-knowing, all-present, and all-powerful. Kaya inululog po namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Lord, Philippines is for Christ. And our nation is very sick. Alam niyo po yan, Panginoon. Pero with your will, Panginoon, kayo po ang nagtatatag ng magbibigay ng kapayapaan ng all government officials, Panginoon. Lord, magkaroon pa rin ito nawa ng unity ng mga leader ng aming bansa, Panginoon. Nawa, Lord God, lahat po ng mga nanunungkulan sa aming pamahalaan ay magkaroon po ng malalang takot sa inyo, Panginoon. Maglingkod ng may pagmamalasakit, Lord God. Yes, hallelujah, Jesus. Meron din po, Lord, nataas ko po ang aming service ngayon po umaga dito po sa Golden Hills at sa Sitio Suha. Ganun din po mamayang hapon sa Green Forest and Dumao. Lord, anoint lahat po ng tatayo upang magbahagi ng inyong salita, Panginoon. Give them double portion of anointing. Hallelujah. Maibahagi po nila ang mensahe na nais kong bahagi sa bawat isa sa amin. Yes, Lord, hallelujah. Ganun din po ang aming worship team. Give them the anointing, Panginoon, sa inyo lang po nagmula. Naiyanan po ang buong congregation, Panginoon, at makarating sa inyong pagdilim ang aming pagpulit at sa mga. Lord, hihingin din po namin na ingatan niyo po ang aming Pastor Edwin na masalukuyan na po na kami natin po sila sa Sambales. Gawa, Panginoon, mag-enjoy po sila, Lord God. Pinananamin din po namin ang safe travel na sa 20 po upang makita na po sila ang kanyang pangalan ng anak. Hallelujah. Lord, ganun din po lahat ng mga leaders ng bawat ministry, Lord God. Bigyan pa rin po sila ng kauhawan at desire na maglingkod sa inyo ng sapat ng may kagalakan sa Panginoon. Naniniwala po kami, Lord, na iingatan nyo rin lahat ng mga may karamdaman at lahat po ng mga panyapak na wala po ito, Lord God. Dako niyo po ang kanilang panyapak upang makarinig ng inyong salita. Hallelujah. Wala pong iba kaming dapat papurihan, nakilain sa may kundi ikaw lamang. Ikaw lamang po ang maitaas. Nawa, Panginoon, lahat po ng narinig ko ngayon ay makakain ng lubos ng inyong salita. Sapagkat daranan mo po ang isang linggo, wala po kaming dapat maunin kundi ang inyong mabuting balita. Binabalik ko po, Panginoon, ang mataas na papuri at pagsalba sa tanging ngalan ng mga anak na si Jesus sa pagmubay ng banal na Espiritu. Amen! So, para umaga po muli sa bawat isa at pwede po nating batiin ang ating mga katabi sa magandang umaga. Ilang pa ng umaga, sisters and brothers. Ayan po. Tapos, habang kami po ay umaalit, malaya po tayong sumigaw, malaya po tayong sumayaw, malaya tayong lumunta, at pwede po tayong umikot at nakikapagay sa ating mga
Hallelujah. Hindi po tayo umawis sa ating Panginoon. Yung sa ating Panginoon ay ang siyang Savior sa ating buhay. Kaya, kung ano man ang ating mga pinagdadaanan, huwag tayo matakot dahil lagi natin siya kasama. Hallelujah. Feel
ang pinakamataas na mapulit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Tama po tayo sa ating announcement. So, Ang ating pong online daily morning and evening prayer discipleship, every Monday to Saturday po yan, every 7 a.m. and 7 p.m. po, atin po tayo. At ang ating next discipleship naman po, 8 p.m. Tuesday po, and sa Wednesday naman po is ang ating midweek service. Atin po kayo dahil online natin po yan, every 7 p.m. po yan, sinesend po sa GC natin ang mga link. And then, ang Music Women's Girls and Prayer Discipleship po every 7 p.m. din po yan. At ang Youth Prayer and Discipleship every 8 p.m. po. And ang ating mga meetings po, every Saturday po yan dito sa Golden Hills, Greenport, at Apawan. At ang ating Sunday morning service po ay available po to every Monday, 6 p.m. sa ating YouTube channel. And then, atin po kayo sa March 16 sa ating March 18, ROG Family Night Fellowship. Dito po, sa Golden Hills Church, 6 p.m. po yan. At sino po mga ate? Taas po ang kamay. Para kayo umalik? Atin po kayo, masaya po yan. Amen po. Diyan lang po tayo makakapag-fellowship. Amen po ba? Meron pa po ba? Wala na po. So, ayan lang po ang ating announcement. At tawagin na po ang ating mahal na pastora, Michelle, na siya po magbababa ng salita ng Diyos. Napagay na po ng tawag sa kanya. tuloy ang Panginoon. Tayo po natin si Ate Ing para sabay-sabay po tayo magbasa. Alam niyo po, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi every time na magbababa siya ng mensahe, matutulog muna ako ng mahimbing, nire-relax na ako, and then pag-isip ko, dire-diretso na siya, naka-download na. Hallelujah. Kaya, di ba sabi sa Bible, even sa ating pagtulog, ang Panginoon ay nagmumusa. Kaya po, bigyan nyo ng pahinga yung sarili nyo. Hindi yan nakukuha sa 24 hours na trabaho. Ang Panginoon namumusa sa pagtulog. Amen po. Mag-relax. Ang kagandahan pa doon, pag dinownload na sa'yo yan, direkta. Hindi sa ibang tao. Direkta muna sa Kanya. Diba? Kaya talagang kompleto yung package ni Lord eh. Nagbigay siya ng araw ng pagtatrabaho, nagbigay din siya ng araw ng pamahinga. Ayun. Praise the Lord. Ang ating pong salita ng Diyos ay content for your faith na matatagpuan po sa Jude chapter 1 verse 3 and 4. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Beloved, when I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to all the saints. For certain men have crept unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men who turn the grace of our God into goodness and deny the only Lord, God and our Lord Jesus Christ. Basahin po natin sa Tagalog. Mga minamahal, gusto ko sanang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasang natanggap natin. Pero naisip ko na mas kailangan ko kayong sumulat tungkol sa mga bagay na magpapalakas sa inyong loob upang manindigan sa mga aral ng ating pananampalataya. Ang mga aral na ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa mga pinabanal niya at hindi dapat baguhin. Sumulat ako sa inyo dahil hindi niyo namamalayan na napasok na kayo ng ilang mga tao na pinipilit baguhin ang aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalaswaan. Tinulungan nila ang ating Panginoong Yesus
word. Panginoon, salamat sa umagang ito, sa iyong mga salita, Panginoon, na binabanyo sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, O God, ang bawat puso namin iyong linisin. Dalangin din po namin, Panginoon, O God, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin, Panginoon, O God. Magbigay ng kaunawaan, Panginoon, ng katalinuhan, ng wisdom na nagmumula sa inyo. Father God, give it to us the secret of your kingdom, O God. At ng mga salitang ito, Panginoon, O God, tunay na aming may pamuhay, maunawaan, at may pamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord God, patatagin niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po muli. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sige po, makakauuna po ang bawat isa. Amen po. Kung makikita niyo po, ito pong title po natin is Content for Your Faith. Sige po. Doon po doon sa kasunod ng Yan. Sabi po dito, mula kay Judas na alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago. Ito pong Book of Jude. Kung mapapansin niyo po, pangalawa po siya sa Book of Revelation. Nasa dulo na po siya, pangalawa siya sa dulo. Di ba hindi natin madalas pansinin? Ako rin tinatanong ko si Lord, bakit tinadala mo naman ako ng Lord sa mga hindi pinapansin na bakit na books of the Bible, hindi siya ganun ka-popular. But in this season, sila para ngayon ang dapat nating kaya inihahayag ng Panginoon kasi angkop na angkop siya sa ating kapanahunan ngayon. So sabi niya dito, mula kay Judas na alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago. Ay, mga kapatid, hindi mo ito si Judas Iscariot kasi ang kilala natin ng Judas, di ba? Si Iscariot na nagkanuno sa ating Panginoong Jesus at nagpakamatay. Hindi po siya yun. Si Judas po, para sa kaalaman ng lahat, ay kapatid po siya ni Jesus Christ. Kasi wala pong sexual union doon. Wala pong genetics, human genetics na doon. Wala. So, ito po ay matapos po ipanganak si Jesus, mag-asawa po si Mary and si Joseph. Nagkaroon po siya, si Jesus ay nagkaroon ng 4 na kapatid, si James, si Joseph, si Simon, and Judas. Maliwanag po ba? Baka ma-confuse tayo eh. So, etong mga kapatid na ito po si Judas, during the time na buhay pa si Jesus, hindi siya active sa ministry. Noong namatay si Jesus at nabuhay na muli, doon po siya talaga nag-full surrender kay Lord. At isa na po siya sa naging leader po and missionary sa iba't ibang community, Messianic community. Amen po ba? So after the resurrection of the Lord Jesus Christ, doon po siya. Huli man, di ba? Pero hindi dahilan ng pagiging huli para mapagamit tayo ng ating Panginoon. Nag-resurrect na ba ang Panginoon sa puso natin ngayon? Amen. So, talagang, this is the season na magamit tayong lahat. You know, si Judas po is a traveling teacher and missionary sa iba't ibang communities. Tayo po ay nasa komunidad ng Dolmar, maging sa Heritage, sa Greenford, sa Pawan, sa Situsuwa, kung saan man tayo nag-monitor ng ating pangyapak, sa ating opisina, sa ating mga kapitbahay. Tayo po ay traveling teacher, missionary. Pwede ba yun? Amen, di ba? So, paano natin gawing inspirasyon to si Judas? Kaya malamang po ay kanya itong isinulat. Sabi dito, mahal kong mga pinili ng Diyos Ama, na maging kanya, na minamahal niya at iniingatan ni Jesucristo. Sumainalawa ang higit pang awa, kapayapaan at pag-ibig mula sa Diyos. Alam mo kung tutuusin po, itong Book of Judas na to, muli tinawag niya tayo sa umpisa pa lang na mahal ko, di ba? Sinabi niya din, minamahal ko, beloved, pag i-pronounce ng iba, parehas lang po siya, acceptable. So, di ba, last time yun din yung topic natin, di ba? 1 John 4:7. Sabi ko, Lord, ang hilig niyo naman sa beloved or beloved. Pero kasi nga, di ba, talagang dapat i-spread natin ang pag-ibig. Kasi ang ibig sabihin, pag tinawag tayo ng beloved,
Diyos. At tayo mga pinakamamahal ng Diyos ay magbigay din ng the same pag-ibig, ng the same pagmamahal sa kapwa natin. Di po ba yun yung napag-aralin natin last time? Yung unconditional love na ibigay natin sa isa't isa. Imagine sabi niya, pinili, mga mahal ko mga pinili ng Diyos. Naniniwala ba kayo na kayo ay pinili ng Diyos? Yes. Di ba? Ang sarap, pinili tayo ng Diyos Ama, na maging Kanya. So we are sons and daughters of God. Amen po. Amen. Na minamahal niya at iniingatan ni Kristo. Sino nag-iingat sa atin? Si Jesus Christ. Sabi niya, sumain niyo nawa ang higit na awa, mercy, kapayapaan at pag-ibig mula sa Diyos. Di ba? Ang sarap. Alam niyo po ba, ang letter na ito, hindi siya basta lang sinulat para ganun lang. May intensyon, bakit siya sinulat sa kanyang minamahal. Ako naniniwala po na hindi lang ito doon sa mga kanyang pinuntahan, minisyonan, tinuruan. Tayo, para sa atin din itong letter na ito. Amen po ba? Dahil tayo din po ay minamahal ng Diyos at tayo ay nagmamahal sa Diyos at sa kapwa natin. Amen po ba? Amen. Ayun. So kung makita niyo po itong book of Judas na ito, hinatid ko siya sa tatlo. Yung unang bahagi niya, next King, nagpanimula tayo sa isang greetings, di po ba? Minamahal ko, di ba? Pero, inumpisahan siya sa ano? Bibigyan ko lang kayo ng background, baka kasi maligaw kayo sa akin mamaya. At least meron na po kayong bird's eye view ng patutunguhan natin. Yung first part po nito ay pagbati sa kanyang mga minamahal. Di ba? Sa mga kapatid kay Kristo. At dito po, sa unang bahagi, hindi niya sinabi kaagad kung paano tayo mag-contend for our faith. Pag sinabi mong content, ipaglaban mo ang ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. We need to fight. Dito po, sinabi niya, bakit kailangan natin ipaglaban ang ating pananampalataya? Sa first part po yan. Sinabi niya po yan kasi nga, yung mga tao, later makikita natin, may mga tao na nakapasok sa atin. Di ba, nabasa natin dun sa una, nakapasok sa atin secretly na tinitwist yung katuruan. Kaya sabi niya, ipaglaban mo yung katutunan ng pananampalataya kay Jesus kasi baka mamaya isa kayo sa batwist doon at maniwala kayo. Kasi marami kayo nakaturuan na ano na siya, yung parang pwede yung gawin lahat. Anyway, ligtas naman kayo eh. Meron po kayong katuruan ngayon, kalimutan ko kanina. Hyper grace, yung sinasabi nyo na hyper grace, mali po yun. Baka matwist tayo na yun. Kaya itong Book of Jude, babanana po sa atin. Meron din mga prosperity gospel na kung saan naka-sentro sila lahat lang sa pagpapala, pagpapayaman. Doon lang nakakonsentrate. Pero ang sinasabi ng Panginoon, tayo ay maghanda mga kapatid. Amen po? Hindi lang po tayo kasiyahan. Kadalasan kasi sa mga churches, para yung tupa nila, yung mga membro nila, is parang kinikiliti. They want it na talagang masaya-masaya. Pero we need to warn the people. Sabi ng Panginoon yan parati eh. Kaya sabi niya, di ba, be sober. Pinakailangan maging maging handa, maging mapagmasid. Watchful tayo. Kasi the devil is like a roaring lion waiting for someone to devour. So, dito kasi sa first part na to, so, makikita po natin na maraming mga tao na naninisip. Kaya po, si Judah, out of pagmamahal niya, nakita niya kasi yung problema ng church eh. Maraming isigulaki, ma-attend ng church tapos paglabas niya, nandun sa buhay sa mundo. Hindi po pwede sa Panginoon na naglalaro po tayo. Hindi pwede sa Panginoon na maligang bag na hindi susuka tayo. So makita po natin sa chapter 4 to 19, dito po ipinakita po kung paano
Panginoon. Kaya sabi po dito, tatlong instances po na ibinigay kung paano nagrebelde ang tao sa wilderness. Jurisan, makita po natin yan sa Numbers. At yung mga Israelites, at yung mga sons of God, kung paano nag-intermarriage sa mga beautiful women of the earth. At kung sa Sodom at Gomorrah, kung paano ginudge ng Diyos. Kung paano bumaba talaga yung asopreng apoy doon sa Sodom at Gomorrah. Judgment time. Dito pinakita ng Panginoon na may judgment time. Kaya tayo ay naghahanda. Hindi pa ko nananakot ha. Because this is a reality. Imagine mo po, sinulat ang Book of Jude. A book bago mag-revelation. Amen po. Nakita niyo yung sequence niya, doon siya nakapwesto. Kung pagka intro to the Book of Revelation. At sa yung sa part po ng 20 to 25 verse, ito po ay panawagan, a call to preserve His people, na tayo po ay ingatan ng Panginoon. Manatili po tayong pure sa Panginoon. Manatili tayo sa Panginoon. Hindi po dapat tayo humiwalay sa Kanya. At yung community natin, speaking siya dito, hindi lang individual, but as a church, as a community of believers, na manatili tayo sa Panginoon. So again, tuloy tayo po sa bandang baba. Isa-isahin ko lang po. Binigyan ko lang sa inyo yung background po ng Book of Jude. Sa Jude chapter 1 verse 3, sabi dito, Beloved, when I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Meron po ako ilang words dyan na hinahighlight, yung beloved. Na-discuss ko na po ito kanina at saka sa mga naunang preaching ko. Itong to write, na-discuss ko na rin po ito minsan, pero ulitin ko po ngayon. Sabi dito, I was very diligent to write concerning our common salvation. Ganun sana yung eagerness niya para magsulat tungkol sa kaligtasan natin. Pag sinabi natin pong write, ibig sabihin nun, importante. Di ba po ba ang covenant? Di po in writing. Ang laws of God, kahit sa bato, inukit ng Diyos. May evidence. Sinusulat na. Hindi pwedeng bibig lang. Bibig kasi hindi pwedeng oral. So pag sinulat ang isang bagay, mahalaga yan, importante yan, bigyan natin ng pansin. Sabi dito sa text, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith. So sabi dito, gusto ko magsulat tungkol sa salvation, pero nakita ko kailangan ang isulat ko ngayon ay yung makakapag-exhort, appreciate or appeal ng for you to contend, para ipaglaban nyo ang pananampalataya na minsan ay di ba, ipaglaban ang pananampalataya which was once for all delivered to all the saints. Yung pananampalataya nito na binigay sa atin ng Diyos. Pag sinabi po natin, sige po, baba mo eh. Pag sinabi po natin, sabi ko kanina may mga hinahighlight ako ng word. Yung word na necessity, sa Greek po, sabi po dyan, necessity or constraint or compulsion. Kinakailangan, bakit niya isinulat? Kinakailangan, there's a need. It's a must. Di ba? Talagang may puwersa sa kanya, may urge na dapat isulat niya. Dahil alam niya, sabi dito, yung word na ito na necessity na anagke, ang ibig sabihin distress at saka obligation. Yung tsuba naman, tsara sa Hebreo, distress, at tsuba, obligation or duty. Ibig sabihin kasi, kailangan na isulat kasi mayroong external pressure or circumstances na hindi natin maiiwasan na darating sa atin. Emotional man yan, physical man yan, o spiritual man yan. Nakuha na po, there is an emotional battle, physical battle, spiritual battle. Naranasan mo ba natin yung ngayon? Kaya sabi niya,
attitude. Nasabi niya sa atin, para mag-encourage sa atin, magpalakas sa atin, hindi po tayo ay takutin. Tandaan po niyo yan, ha? Sabi po dito, etong, yung word na writing, di ba sabi siya, there is a necessity for me to write. Di ba ang sabi, para isulat. It's necessary to write to you, exhorting, to write. Ito tayo sa word na write. Nasabi ko kanina na ibig sabihin, significant ito, importante siya. Kinakailangan ma-record, mag-preserve yung writing na ito, yung kasulatan na ito. Kasi nga, there is a crucial for the transmission of God's laws, proper promises, and teaching. Maaari siya kasi matwist. Pag hindi mo siya sinulat, walang evidence. Di ba tayo, naglalaro tayo ng message relay, di ba? Pagkwento sa, pag pinulong sa unahan, sabihin mo, maganda si Pastora Michelle, pagdating sa dulo, iba na yung ano to. Baka maging pangit na si Pastora Michelle. Di ba? Nainanitoy siya kasi walang evidence. Kaya ang ginagawa nung nagpapalaro na yun, meron siyang sulat, basahin mo. Para pagdating doon, ito to compare niya. Amen po? Kasi kung wala kang compare, maaari mo din i-twist kung ako yung nagbigay doon. Di ba? So kaya yun ang reason, baka yung transmission, kaya nga yung mga, di ba yung may mga tayong mga, ano ba ang tawag dyan? Yung practice, katulad sa mga patay, iba-iba ka na tawag doon. Yung mga kinikwento-kwento, ay bawal daw yung ganito, bawal daw yung ganito. Yung pamalig sa kabila, iba daw doon sa kabila. Kasi nga yung passing from generation to generation, naiiba. So sabi dito, kailangan isulat. Kasi crucial yung transmission yan. Makasulat doon, pagpasa na iba na. Amen po? Yun po yung laws, batas, prophecy, at saka yung mga katuruan ng Panginoong Jesus. Kasi baka makatwist. Okay? Sabi dito, high of value. Bakit kinakailangan right? Pag sinabing written, right? Kasi high of value siya, hindi siya pisinchugin. It gives emphasis to preserving the teaching of Jesus and the apostles written in written form. Ayun. So, yun. Ang reason na. Pangalawa, sabi dito, di ba sinabi sa atin? Exhorting, para makapag-exhort sa atin. Encourage sa atin. Sa ating pananampalataya, sabi dito, exhorting you. Believers are encouraged to live out their faith. Ipabuhay natin yung ating pananampalataya, hindi lang sa bibig. Kasi po, minsan kadalasan, madaling magsalita, pero pag i-put into action na, matatakot ka na. Amen po. Pagbuhay mo na yung nakataya, hindi biro po yan. Pagbuhay mo na yung nakataya, mahirap. If you are put in a situation na kung saan mo gusto mong maging matubig, pero dumating kasi sa sitwasyon na nagigipit ka, maaari kasing mas weak tayo. Amen po ba? Kapit sa patalim ang tawag nila sa ating salita. Kaya ito sabi niya, kinakailangan ma-encourage tayo na ipamuhay yung ating pananampalataya and comfort one another in times of distress. Ano daw sabi? Exhort is to comfort. Comfort natin ang bawat isa. Tayo ay maging pagpapala sa bawat isa, i-advise natin ang maayos ang bawat isa. Kapag down na down ang isa, tulungan natin siya na makabangon bilang mga kapatiran, bilang mga tinawag natin minamahal. Minamahal niyo po ba yung mga katabi niyo? Amen. So during the time of distress, tayo yung maging instrumento na maiyak. Huwag natin silang tadyakan at lalo pang dunugin. Kundi tayo po ay maging instrumento para po lumakas yung ating kapatid. At sabi dito, urge to adhere to the teachings of Christ. Kasi yun naman talaga, di ba, ang katuruan ng Panginoon, pag-ibig sa bawat isa. Kaya nga ang two commandments, ang 10 commandments, pagdating sa New Testament,
na-summarize na lang, love God, love people. Di ba? Ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. Dalawa na lang. So yun po, kailangan tayo po ay magmahalan sa bawat isa. Nakita po natin dito na kung saan nandun po yung mutual support and encouragement within the body of Christ. Pinakita rin po sa atin kay Judah. Kasi si Judas, nakita po natin na siya po ay nag-ministry, nagturo siya sa iba't ibang community, katulad sa atin. Ini-encourage niya na magsuportahan kayo as one body. Magkaisa kayo, walang iwanan. Amen po? Amen. Walang iwanan. Nakakatuwa po na sa ating mga pagsubok, kapag may isang dyan tumapik sa'yo, sis, kaya mo yan, I've been there. Di mo ba nakakagaan ng loob? Kaysa yung nandyan ka, parang sarili ko lang nagmumukmuk ka. Feeling mo ikaw na yung pinakaaba. Pispasan ko ang daigdig. Aba, pang pili ko lang. Diba? Ganun tayo. Pagka, ay mahirap mo yung ano, pag may problema ka, pumulong ka sa kwarto. Okay lang yun. 1 day, 2 days, makipag-usap ka sa Panginoon. Pero paabutin mong 10 buwan ka doon. Talagang sasabi mo, pasan mo ang daigdig. Hindi mo namamalayan, iba na yung ugali mo. Papunta ka na pala ng mental. Mahirap mo yun. Ito, kaya pinaabot to ni Judah. Sabi dito, kasi yung pang last days to during the time of tribulation, even pre-tribulation, talagang, di ba lahat tayo kayo nililiglig? Hindi lang naman sa pera ang problema emotional, spiritual, may battle tayo, iba-iba. Kung ikaw madaming pera, pero sigurado ko, iba ang battle mo. Di ba? Patay-patay lang yan. Kasi nga, narito na tayo nasa purification. Pinupurify na tayo ni Lord. Dinadarang na tayo sa apoy. Para ang mananatiling tapat hanggang wakas na siyang maliligtas. Kaya itong Book of Judah na ito, para to sa kanyang mga minamahal. Pinapaalalahanan tayo na bilang magkakapatid kay Kristo, tayo po ay magtulungan, magkaisa, magpalakasan, encourage one another, sa halip na maging katikisuran sa bawat isa. Pag narinig natin yung kapwa natin, nasaktan tayo, isipin ko lang, mahal ko siya. Kung nasabi man niya yun, patawarin natin kasi di ba last time natutunan natin, tayo lahat ay in process, in progress, hindi pa tayo perfect. Ang day-to-day na buhay natin ay proseso para po tayo ay maging perfect. Amen po ba? Ayun. So, sabi po doon, di ba, exhort, contend for your faith. Di ba, ang sabi, Beloved, when I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I find it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith. Ipaglaban, fight for your faith, which was once delivered to saints. Ang ibig sabihin po ng contend, di ba? Ipaglaban. Ibig sabihin po nito, we need to fight, to battle. Di ba pag tayo nagpa-fight, kaya may gloves ako dyan Baba mo na. Baba mo na. Pag nakikipaglaban tayo, di mo ba may effort ka? May pagpapakod ka dyan, si Manny Pacquiao, sa tingin mo magiging champion siya ng how many times, hindi ko alam. Pero, di ba, world champion siya. Hindi niya narating kung wala po siyang bugbog na inabot. Bago na po narating yan, ilang suntok po yung inabot niya bago po siya naging talagang consistent world champion. Hindi biro po yan. Ganyan po tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Maraming bugbog ng pagsubok. Di ba, Sister Kayla? Pero, nakakabangon, di ba, sa tulad at biyaya ng Diyos. Ganyan po tayo, kaya sabi niya, contend for your faith. Ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Kahit na yung persecutor mo, yung mismo katabi mo pa sa bahay, ipaglaban mo. Kasi talagang gagamitin ang kapatid natin. Gagamitin ang magulang
imbituhin at ma-divert sa maling daan. Amen po? So sabi dito, to contend. Sabi dito, epagogazeste, vigorous and determined effort. Pag sinabi mo vigorous and determined effort, hindi mo ito lalampa-lampa. Ito po ay talagang deep-deepan. Alam mo yun? May effort ka, determinado ka. Hindi yung sandali lang ano sa'yo, matutuwa ka kaagad, hindi. Talagang parang sabi dito is just like a struggle or contest. Di ba pag nasa paligsahan ka, talaga namang sa takbuhan na lang, tuloy yung effort mo, di ba, para tumakbo? Kahit anong paligsahan. Naalala ko, tuwang-tuwa ako nung mga nanay eh. Ano lang yun yung kung paano mo gaano makilala ang iyong asawa. Tuwang-tuwa po ako sa video ni Sister Jocelyn. May instruction pa siya bago ganito. Pagdating ko ako, natanong may pa yung itinanong, ang nasagot na yung pinractice nila. So, nakita niyo po, talagang ganun yung buhay. Meron kang pagpapagal, pero there are times na yung ina-expect mo na gusto mong mangyari, hindi siya as plan, iba yung nangyayari. Kaya dapat, manatili tayo sa Panginoong Jesus. In-jump sa kanyang plano. Kasi pagdating ng time na iniisip mo, Lord, ito ang gusto ko. Ito yung pinaganda ko. Pagdating ng time, wala. Dito ka sa kapila, hindi ka dyan. Di ano ka na ngayon, taranta ka ngayon. Diba? Pero kung handa tayo, nakikinig tayo sa Panginoon, pag dumating yung time, oops, stop. Kahit ikaw pasugod na, you will stop. Kasi yun ang instruction ni Lord. Yung mga Israelites, during their wilderness time, kung saan huminto ang apoy, sariling apoy, o kung saan huminto ang ulap, o kung saan yung direksyon yung ulap pumunta, doon po sila pupunta. Kasi alam nila, yun yung direksyon na nais ng Diyos. Amen po ba? So napakahalaga po ng ating pagsunod sa Diyos. Sabi dito, striving with intense focus and dedication in the defense or pursuit of the cause of belief. Stand firm in the truth of the gospel. Tayuan natin yung ating pananampalataya, itong gospel na to, yung magandang balita. Hindi dapat tayo nag-waver. Hindi dapat may bulong sa'yo, hindi. Alam mo kapatid, kahit saan pwede kang maligtas, pare-parehas naman yan eh. Ang sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through Him. Yan pag sinabi sa'yo, hindi, pwede ka naman dito sa babae eh. Pwede ka dyan. Pwede kayo kay Saint ganito. Pwede ka kay Saint ganito. Pwede kay Padre ganito. Ay, walang po Padre po pagdating sa pananampalataya. Amen po! Jesus lang! Jesus is the way, is the only way. Hallelujah! Praise the Lord. Para makasama natin siya. The only way to heaven. Hallelujah. So sabi po dito, again, sabi niya, pagdating po sa verse 4, sabi niya, for certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation. Ungodly men who turn the grace to our God into lewdness and deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Sabi niya dito, for certain men, may ilang mga tao who secretly crept in unnoticed. Secretly silang pumasok. Pag secret, alam niyo ba? Hindi. Kaya mapagpantay tayo, mayroon daw mga tao dito na sikreto pumasok sa atin. Sa community ng Panginoon. Who long ago were marked out. Ibig sabihin, nakatatak na to. Publicly, sinabi na to na itong mga taong to ay for condemnation na. Pero sikreto sila na pumupunta, sumasama
Saan natin i-place ito? Second, from Book of Revelation. Kasi alam niya na nililiglig tayo ngayon. Maraming churches ngayon. Paglabas ko lang kanina may narinig ako. Tinatakot daw yung mga tao. Ang real na po, hindi tayo tinatakot. Hinahanda tayo dahil ang talagang totoong buhay. Paparating tayo. This is the season na sa last days na tayo. Hindi pwedeng penix ka lang. Makikita niyo mamaya. Lagi na kailangan, we must not remain babe in our faith. Hindi tayo manatiling baby sa pananampalataya. Dapat mag-turn into maturity tayo. Kasi pag nananatiling kang bata, hindi tayo makakapasok sa karya ng Diyos. Bakit? Doon pa lang sa pagsubok, malalaglag na tayo, hindi tayo papasa. Natanggap natin ang kaligtasan, pero pagdating doon sa pagsubok, kung ikaw ay nag-fall away, anong mangyayari? Hindi ka nagpatuloy, di ba bagsak? Kaya po itinuturo sa atin ito ng Panginoon sa niya. Kasi nga, maraming mga taong secret list, sekreto, unnoticed, na hindi natin halata, pumasok sa atin para tayo masama sa kanyang condemnation. Masama nila, maangat nila doon, maaya nila doon sa kanyang kapahamakan para may kadamay. Di ba si Satan, nandun na sa kalangitan angel siya, makapangyarihan, leader, worship leader. Pero ninais niya na nagpasa ng Diyos. Anong nangyari sa kanya? Naparusahan siya at napunta sa mundo. Anong business niya sa mundo? Para, di ba? Yan, akayin si Adam and Eve, tayong mga tao na mga kasama niya. Alangan naman kami lang ng mga angels at yung mga tropa ko. Marami pa dyan. Nandiyan yung mga sisters and brothers ko Tara. Di ba? Yan yung business si Satanas Kaya, sabi ni Lord, watch. Di ba? Be sober. Mapagpantay tayo because the devil is like a roaring lion waiting for someone to devour. Kasi sa itong mga tao na to na nakapasok sa kalipunan ng mga mananampalataya, nais nila na tayo ay ma-deceive. Tandaan mo natin sabi nito, long ago, namarkahan na sila na talagang condemned na yan. Mayroon talagang namarkahan na condemned na. Kasi nga, yung grace, tinwist nila, pinetix nila, and they deny the only Lord and God and our Lord, Jesus Christ. Dininay nila. Amen po ba? Kaya ito, maraming ganyan na mga tao, mapagbantay po tayo sa ating kapaligiran. Kasi sabi niya, pag sinabing in condemnation, condemn, di ba? Pag sinabing condemn ka na, may final verdict ka na. Kung baga sa korte, guilty ka na, sentensyado na yan. Wala na lang pala. Talagang ang tuloy-tuloy na yan sa impyerno. Kaya lang ang gagawin nila, magkuha ng karamay. Imagine mo, sekreto, hindi ko alam. Di ba? Sa kalipunan ng mananampalataya, pwede pa silang manila sa atin. Kasi si Satanas hindi naman yan pupunta dun sa best friends na nila Siyempre dun sa pananampalataya. Yung hindi mananampalataya, friends na sila natin Pupunta siya dun sa mananampalataya para mahatak nila. Kaya sabi dito, alam niyo po yung pag sinabi natin condemnation, divine judgment ang i-undergo. Diyos ang may decision niyan para parusahan sila. Wala yung sa kapangyarihan natin ng tao. Diyos ang nag-decision na nun. Imagine mo, everlasting damnation and torment. Ang final destiny ng mga taong yun, napilit tayong inilalayo sa presensya ng Diyos. Kaya po tayo ay dapat na magbantay. At nasabi ko nga kanina, itong mga tao na to na secretly na nakikihalubilo sa atin para tayo ay mainganyo sa kanila na masama. Ano na sila? It's more of, di ba sabi doon, yung immorality, particularly
yung sex, yun yung talagang ano nila pinufront nila. Tingnan mo, di ba? Praise the Lord, si Trump sa US talagang inano niya na. Ay, dalawa lang, babae at lalaki lang, wala ditong another gender. Talagang pinanindigan yun ni Trump. Dahil kung hindi, imagine mo no. Tapos sa atin sa Pilipinas, muntik tayo malusutan ng ang ganda ng title, no, anti-teen pregnancy. Diba? Pero yung pala, pag tinignan mo yung loob, basura, rubbish. Kaya tingnan mo, kaya yung sabi, secretly, hindi siya alam. Praise the Lord na lang kasi talaga, ang Diyos, inirinig sa mga anak niya. This time may nakapagkwento kay dating Chief Justice Sereno. Dati hindi ko ako fan yan eh. Pero nung time na tumayo siya, yun talaga yung inano niya. I salute her sa kanyang pagiging sa pag-stand dun sa faith niya. At napungo po yung mga pambabatas natin. And praise God si Brother Eddie. Pumasa na po siya ng isang bill na tumitrack, bawiin yun. Kasi pumasa na sa Congress eh. Pinababawi na ngayon yung bill na yun. Na para hindi na po pumasok pa sa Senado. So praise the Lord. Talagang may mga pinesto ang Panginoon sa atin sa gobyerno para po sila yung magpantay. Sabi nito, why do we need? Talagang kayong taong ganun. Makikita po natin, ito po sa Book of Judah, puro siyang paalala. Sabi nito, sa Judas chapter verse 5 to 7, pinaalala dito po yung tatlong klaseng rebellion ng mga tao. Na kapag nanatili tayo sa ganitong spirit, the spirit of rebellion, mararanasan din natin yun. So, bakit ito inalaw ng Panginoon? Para mag-preserve po. Bakit ito binababa sa atin? Para mag-preserve po yung katotohanan. Magpangalagaan yung katotohanan na mula sa ating mga bibig, i-share natin sa iba. At hindi po mapaliwara ang marami pang tao. Kasi ang dali-dali, maraming naniniwala. Okay lang. Tutaligtas ka na. Gumawa ka ng kasamaan. Pinatawag ka na ng Diyos. Mali po yun. Hyper grace. Sabi ng iba, maraming sabi nito, kaya kita nito, to defense against false teachers, para mayroon tayong pangontran sa mga maling katuruan na siyang mga bubula ang propeta na siyang kumakalat ngayon. Why we need to contend for our faith? Sabi nito, to strengthen the community, pagpatibay sa samahan ng pananampalataya. Kasi para tayo as body of Christ, magtulungan. Tayo ay magmahalan. Tayo ay alam mo yun, mag-upgrade ng bawat isa. Hindi lang yung sarili natin kasi hindi po tayo mapupuhay ng mag-isa. Kailangan talaga natin yung isa't isa. Tapos sabi nito, to align with God's will. Para may align natin, mag-isa tayo sa kalooban ng Panginoon. Spiritual growth, para tayo ay lumago ng spiritual. Di ba nabanggit ko sa inyo kanina? Mahihirapan tayo na mabuhay ng tapat hanggang wakas. Kapag tayo ay bansot, mahina ang pundasyon. Kaya magpalago po tayo, magbasa ng Bible, alamin ang katotohanan. And this one, inayaan to na maibaba sa atin ng Panginoon, itong Book of Jude na to. Pag nasa bahay po kayo, basahin niyo po ulit yung Tagalog para malamdamin niyo po. Because this is nasa season na po tayo. For the preparation for judgment, paghahanda sa paghuhukom. Marami kasing tao, kaya sila nabubuhay pa sa kasalanan. Tagal pa naman pagdating ni Lord eh. Sabi na ni Lord, I will come like a thief in the night. Kung hindi mo alam, kung hindi mo ina-expect, katulad ng panahon ni Noah. Alam niyo ba, 100 years na ginawa yung barko na yun ni Noah. Kung hindi ka ba naman talagang maiinip ka. Pero si Noah nanatili na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dapat ganun tayo, huwag natin sabihin, matagal pa yan, huwag tayong ganun. Huwag tayong matulad dun sa iba na ganun yung kanilang pananaw. Ipakibaba sa verse 17,
Lagi ninyong tandaan, mga minamahal, ang sinasabi ng apostol ni Jesucristo na ating Panginoon, ang sinasabi nila sa mga huling araw, darating ang taong mapanlait na tanging sinusunod ay ang kasamaan nilang hangarin. Sila ang mga taong gumagawa ng paraan upang masira ang pagkakaisa ninyo. Makamundo sila at mula sa kanila ang banal na spirito. Nakita niyo po yung warning sa atin. Darating talaga yung time sa mga huling araw na talagang masama yung hangarin sa atin para lang ilayo tayo sa Panginoon. Kaya kinakailangan, sabi nito, sa bandang dulo, yung unang part why, sa dulo, paano natin ipaglalaban ang pananampalataya na ito? Tandaan po natin, we are called to preserve. Nais ng Diyos na manatili tayo na nasa Kanya at hindi mapalayo. Kung kinakailangan, we should stay alert. Alert. Pag alerto ka, tutulog-tulog ba? No, amen. Pray in the Spirit. Panalangin tayo in the Spirit, for God is a Spirit. Love and obey God. Di po ba? Umibig tayo at sundin ang utos ng Diyos. Paano natin susundin ang utos ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin alam? So napakahalaga po yung pagbabasa. At ang ating komunidad na ito, hindi lang tayo ang banal na templo ng Espiritu, kundi tayong community ay din templo ng banal na Espiritu. Let us build up our most holy faith on the gospel of the Lord Jesus Christ. I-build up po natin. Pag sinabi kong build up, anong sinabi build up? Di ba pag nagtatayo ka ng pundasyon, matibay. Pag sinabi nito, yung building up, gusto mong ibigyan yung emphasis sa panghuli. Na pag sinabi mong build up, ang mga engineers, mga architect, may computed na yan. Ayan, sila Sister Marlene nagpapagawa. May sukat na po yan. Kung ilang buhangin, kung ilang semento, gaano kakapal na bakal, depende po dun sa purpose ng instruction. Gaano kalalim yung hukay. Kasi pag hindi ka sumunod sa instruction na yan, matutulog dyan sa Isabela ba yun, yung gumuho na bridge. Kasi nga, hukad, ampaw. Ang sabi ng Panginoon, build up, edify, ayon sa sukat na nais ng Diyos, ayon sa plano ng design plan ng Diyos. Ang architect gumagawa ayon sa design. Pag in-execute niya ng civil engineers, kung ano yung design, kung ano yung materials na needed, dapat sumusunod. Hindi yung tinitipid kasi babagsak. Ang Kristiyano hindi naka-align ang pundasyon sa Panginoong Jesus. Babak at babagsak at babon. Dito pinakikita sa atin building up yung spirit na dinescribe ng ating spiritual growth and development. Di po ba? Kaya mga kapatid, ayon tayo sa plano ng Diyos. Huwag sa ating sariling plano. Huwag maging bansot. Huwag maging ampaw. Kasi baka mamaya, hindi tayo makadating sa finish line. Glory to God. Hallelujah. Sige po, praise the Lord. Napakabuti po ng ating Diyos. Tumayo po tayo. Sa umaga po nito, alam ko itong mensahe na ito is a warning. At the same time, reminder sa bawat isa sa atin. Na huwag po tayong maging petiks-petiks sa Panginoon. Sa paglilingkod, sa ating spiritual na buhay, sa ating paglakad sa Panginoon. Kinakailangan na maging seryoso tayo sa paglakad sa Kanya. Kanina nga dun sa awitan, I'm so blessed. Kasi ang Panginoon talaga is keep on reminding us, hindi siya nagpupulang. During the times na kung saan andun ka in trouble, sabi nung sa kantaan mo, hindi ko sa kasi kabisada yung kanta. Sabi na, who can stand before my Lord and God? Sino yung makakahadlang sa akin at sa Panginoon? Mga kapatid,
tayo ay patuloy na lumapit sa Diyos. Sister Julie, pwede ba natin kantahin yung part na yun? Antamin po natin yung Let us surrender our lives to God. Kailangan po natin, nasampay natin ang Diyos sa umaga na ito. Yes, oh God, take us higher into this world, God. Hallelujah. Huwag po kami manatiling pansot, Panginoon, God. Hallelujah. Maging malalim kami sa iyo, Panginoon, ng intimate relationship sa iyo, Lord Diyos. Nang hindi ka kami, Panginoon, basta-basta, Lord. Nadinisip, Panginoon, ng mga maling katuruan, ng mga maling palagana, Panginoon, ng mga ideology ng mundo ngayon ng Diyos. Lord, pag-isahin mo din kami ng mga mananampalataya mo. Na tunay, O Lord, yung pag-ibig maramdaman namin sa isa't isa, O Diyos. Ito yung mensahe mo ngayon, O Diyos. Yung mga anak mo, O God. Ipaglaban ang pananampalataya na mayroon kayo ng Diyos. Matuto namin tayuan ito, O Lord. Stand fear in faith, O God. At nang hindi ka, Panginoon, naliliglig sa panahon ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos, kayo ang aming Diyos na sandigan. Salamat po, Panginoon. Salamat, O God. Sa iyong mga salita, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ang ganda nung mga binibalis Pastor Anay, yung huwag tayo maging bansot. Tampaw. Ito po yung word of God na nandito po sa 2 Corinto 9:7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang wala pang pagkatubili at hindi sa pilitan na ay mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagala. Amen. Dadagdagan ko po, karamihan po sa akin sasabihin na yung mga verses. Naalala ko sa pastor kasi may time na sinabi niya, dapat pagtatayo tayo sa pulpito is lagi tayo ready, nakasulat. Kasi may time na baka sarili mo lang karunungan. At lagi tinanong ko bakit ganun.
grabe yung kaba ko, o grabe lahat. Kaya sabi ni Lord na, minsan, kahit puro verses ang bibigay natin, kasi yun yung sinusulat, lalo dito sa Juda, sinasabi ni Pastor Alex na, para hindi tayo maligaw, laging word of God, lalo si Pastor Fernan, na sinasabi niya, para hindi tayo malinlang, dapat karamihan nasa salita ng Diyos. At ito po yung sa 9:6. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kakaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Verse 8. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay magiging sapat kayo sa lahat ng bagay. At lagi ninyong matutulungan ng iba gaya ng sinasabi sa kalusulatan. At pag ito po yung lagi natin nagagawa, di ba po yung pagbibigay, tapos minsan yung naalala ko rin po yung dati lagi kong binababa din yung malaki treated. Pagka nagagawa natin magbigay sa iba, at talaga na pwede na natin i-test ng Panginoon, di ba? Yung sinasabi sa malaki din na pwede pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoon na kapangyarihan. Yun lang po. Maraming salamat. Yung mga kakalaw po natin, iwakan natin at ipag-pray natin. Lord God, maraming salamat sa inyong Panginoon, itong mga kaloob namin at aming binigay sa inyo na binabalik, Panginoon. Binabalik namin ito sa inyo nang walang pag-iimpot, Panginoon. At alam namin na pararamihin nyo ang aming inaadab sa inyo. At yung mga time po na kala namin na nahihirapan kami, ito yung mga pinagdadaanan namin. Marami po, Panginoon, na blessing na binibigay sa amin, hindi namin napapansin. Hindi lang pinansyal, Panginoon, yun. Alam ko, yung blessing sa puso namin, sa damdamin namin, yung reaction namin, ang puso namin, ang pagmamahal sa iba. Kalooban niyo po ang mga kaloob namin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa hapon ito. Salamat sa mga salita mo, Lord, na binabasa sa aming kalagitnaan. Nawa ko, Diyos, pauli namin ito, Panginoon, O God. Pumuno, Panginoon, sa lahat ng aming mga pag-agaw-agaw-agaw, Panginoon. Ito, Lord, ay magtanggal, O God. Magbigay sa amin ang kapayapaan, Panginoon, O God. Yung pangako mo, O Diyos, sa iyong mga salita, O God, na kami yung hindi mo iwanan, ipababayaan ng Panginoon. Maranasan po namin. Magpaalala mo na ito, O Diyos, patuloy na mag-align sa bawat isa sa amin, sa iyong plano. Manatili kami, Panginoon, dun sa plano mo. Huwag dun sa sarili namin ang plano, O Diyos. Thank you, Jesus. Ano bang pangailangan ng iyong mga anak right now, Father God? I pray, O Lord, na kayo Lord ang kakaloob. Sino bang nakakaranas, Lord, ng financial na paglilig-lig, O God, in the mighty name of Jesus? Katagpuin niyo po, O God, in the name of Jesus. Kayo, Lord, ang magbibigay ng hanap buhay, ng source of income, ng business para laguin niyo po, Panginoon, O God. In Jesus' name. Promotion, Panginoon, sa mga trabaho, O God, gagawad mo, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Hallelujah, salamat po, Diyos. Lord, kung sino man, Lord, dumating ngayon, Panginoon, na may pain, kailangan ng kagalingan, in the mighty name of Jesus, O God. Lord, kayo, Lord, na magpapagaling, O God. Nothing is impossible with you. Sa mga dinadala ng aming puso, Panginoon, na kabigatan, maging ito man personal namin, o kaya maging sa kamag-anak namin, na mahal namin sa buhay, Panginoon, O God. Lord, katapuin mo yung mga anak mo, Lord. Ano bang pangangailangan ng Panginoon? Kayo ang magkakaroon. Manatili kami, Panginoon, O God, sa iyong presensya. Mabuild namin, Panginoon, everyday yung intimacy with you, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na magdiwali-walay kami, Panginoon, na puno-puno ng pag-ibig sa bawat isa, O Diyos. Yung natutunan namin, Panginoon, na ipaglaban ang pananampalataya, Panginoon. Malakaran namin gawa, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang kasama at gabay namin sa bawat araw. Lord, salamat po muli. Pagpalain niyo ang bawat isa. Pag-umapawin mo, Lord, ang aming mga sisiglan, Panginoon. Sa iyong presensya, Panginoon. Kami, Lord, ay hindi na, Panginoon, O God, mamumroblema, Panginoon. Pagkos, Panginoon, yung pag-ibig at comfort mo, kapayapaan, mararanasan ng bawat isa sa amin. Tayo po ay humayo, dala-dala ang patnubay ng banal na Espiritu na puno-puno ng kagalakan mula sa ating Diyos, na puno ng pag-ibig sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you.